Ayan guys, good day sa inyong lahat. Naghahakot tayo ng village. Pero sa video ito guys ay i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung pagkakaiba ng dry matter content ng silage pit kumpara sa ayan, mga village na hinakot natin. Ayan. Ang pagkakaiba nito sa dry matter content nito guys ay yung ating village talagang mataas yung dry matter content niyan, umaabot ng 35 to 65% dry matter yan. Yung isa yung village. At yung silage pit naman ay umaabot lang yan ng 20 to 30% yung nito, yung pangalan nito yung dry matter nito guys. At isa pa, kumpara sa quality kasi nito, halimbawa hindi maganda yung pagka-compact ganyan, o kaya yung pagka-stock, o kaya kung naulanan noon ay nababawasan pa yan ng 5 to 20%, lalo na yung pieces nito dito sa mga edges nito, yung mga gilid-gilid niyan, tapos yung mga ibabaw ganyan, kung halimbawa may butas-butas diyan o binutas ng daga, mababawas pa yun guys hanggang 30 25 ganyan, 5 to 25% na wastage. At yung stock niya, ayan, mas expensive din ito kasi lalong-lalo na kung gagawa ka pa ng concrete pad ganyan, o kaya yung pag-stackan mo nito, mas expensive yung yung paggawa ng silage pit na stock. Pero ito naman yung ating village, ganyan lang, pagkatapos i-wrap at nakalagay lang dyan, tapos ito less wastage din kasi nga syempre na yan, nakabalot lang yan, tapos pagka niload mo sa sa wagon ay walang gaanong wastage guys, at saka sa pagpapakain din, hindi tulad nitong ating napakataas na silage pit na to ay talagang mayroon pa ring wastage, basta 5 to 20% to 25 kasama na yung pati yung loading ganyan ng paglo-load nitong silage pit. At ano ba yung pwede kong i-share sa inyo? Syempre yung pag-harvest nito, kasi ito guys, chinachop pa yan, depende, chinachop pa yan para bago i-stock dyan. At ito naman ay ganun din, pangalan nito, depende ito kung i-chop mo o hindi na, o pagka mow na ganun, ganyan na. Ayan, syempre pagka umaabot ng 65% yung nito, yung dry matter nya, syempre yung moisture content nito nasa 5 lang. Ito nasa kung ihalin tulad natin, kung nasa 25 to 30%, do 70% yung moisture nito. Kaya guys, mas quality talaga yung silage, village. Silage din yan guys, pero village ang tawag dyan kaysa yung silage pit. Ayan. Kaya ayun yung pagkakaiba guys. Kaya sa dairy farming, hindi din basta-basta ang mag-manage guys. Kaya syempre alamin mo lahat yan, pag-aralan mo kung ano talaga yung sistema ng farming, hindi lang yung nagpa-farm ka, di ba? At syempre sa tagal na natin sa pagdidairy, nasa 12 years na tayo nagdidairy, marami na rin tayong syempre na napulot na mga aral, napulot na mga idea. At syempre based na rin sa experience natin, hindi lang puro idea kailangan. Syempre bumibase din tayo sa kumbaga kung ano yung napapag-aralan sa dairy farming dito sa New Zealand, kasi nag-aral tayo ng level 2, level 3, level 4. Then yung experience pa natin. At yun, malagi lang manood ganyan. At kung gusto mo pang maraming mas nalalaman, syempre kailangan mo pang pag-aralan yung ibang sistema pa sa pagpa-farming. Kasi ang farming ay ang dairy farming dito sa New Zealand ay, sabi ko nga, may kanya-kanya sistema yan. System 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Nandun pa yung ibang stock natin, silage pit. Ang dami pa nating village doon. Ang dami nating napaani ngayong taon, kaya nakasave na naman tayo ng kaysa bumili ng page, bumili ng kasi dito sa farm namin, fully sustainable kami. Binibili lang namin yung straw, hindi kami nagpapakain ng page sa mga baka namin. Totally grass base lang kami, and silage lang yung pinakapakain namin sa aming mga baka. Ayan guys, naghahakot kasi tayo ng silage, kaya yun, naisip ko share nga sa inyo sa mga walang idea sa sa pagpaparming guys. Kaya ayun, kahit papano, tsaka yung mga kapwa natin magbabaka dito sa New Zealand, kahit papano, ayun, nalalaman nyo yung mga ganitong sistema. At syempre malapit na naman ang dry off season. At ngayon March, papakain na ng mga silage.
Pero kami, meron pa naman kami damo kaya hindi pa kami nagpapakain. But anyway guys, ay ayun lang yung sinishare ko sa inyo sa video ito, yung about sa pagkakaiba ng village at saka silage pit. Yan, silage pit, yan, village. Ayan, sa stock natin kung ano ba yung quality, ano yung pagkakaiba. Kaya ayun, nandito na lang yung video natin na to. I-unload ko lang yan. Then may tatrabahoin pa kami ni Bro Prilly. God bless, bye bye.